Bandang 10:30 ng gabi, mahimbing nang natutulog ang isang bata sa kanilang bahay, tahimik ang paligid, pero bigla siyang napabalikwas mula sa higaan. Agad niyang sinabi sa ama, "Tay, nakita mo yon?" Medyo nagulat ang ama, at tinanong kung ano ang nakita ng anak. Sabi ng bata, sa bandang uluhan daw ng kanyang higaan, parang umuuga ang sahig, yung putik o lapok sa ilalim, biglang lumobo at gumalaw, para bang may alon sa lupa. Nagtaka ang ama, kaya inangat niya ang floor mat at sinilip sa ilalim, pero sabi niya, wala naman siyang nakita, tahimik lang ang paligid. Pero pinipilit talaga ng bata, umuuga raw at lumulobo ang putik doon sa tinuturo niya. Medyo kinabahan na rin ang mga magulang at mga kasama sa bahay, parang may kakaibang nangyayari. Ilang sandali pa, tumahimik ulit ang paligid, kaya inisip nilang baka guni-guni lang ng bata. Pero makalipas ang ilang oras, bandang 1:06 ng madaling araw, yumanig nga ang lupa. Isang lindol ang tumama sa kanilang lugar, tulad ng nakita at naramdaman ng bata kagabi. Nagulat at kinilabutan ng pamilya, parang may kakaibang pakiramdam ang bata na hindi maipaliwanag, na para bang naramdaman na niya ang galaw ng lupa bago pa man ito mangyari. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa kanila kung paano ito nalaman ng bata. Baka nga may mga bagay sa mundo na hindi agad nakikita ng ating mga mata, pero kayang maramdaman ng isang pusong inosente. Samantala, isang bahay na ilang taon nilang pinag-ipunan, pinagpaguran, pinagtulungan, at pinangarap ng 5 taon, bawat dingding, bawat haligi, may kasamang pawis, sakripisyo, at pag-asa. Matagal nilang hinintay ang araw na matawag nila itong tahanan. Pero isang gabi, yumanig ang lupa, malakas, at sa isang iglap, ang bahay na minsan ay puno ng saya, ngayon ay gumuho, wasak, hindi na matirhan. Tahimik na lang na nakatayo sa gitna ng mga guho, parang saksi sa lahat ng hirap na pinagdaanan. Ang may-ari, isang seaman na chef sa barko, sa bawat biyahe sa dagat, bawat buwan ng pangungulila sa pamilya, doon nang galing ang pondo para maipatayo ang bahay. At ngayong nasira ito, hindi mo maiwasang maawa, kasi alam mong bawat piraso ng bahay na iyon, may kwento ng sakripisyo, nakakalungkot isipin, ilang taon mong pinagtrabahuhan, ilang beses mong tiniis ang lungkot sa malayo, tapos sa ilang segundo lang, naglaho lahat, pero kahit ganon,
Nagpapasalamat pa rin sila, dahil ligtas ang pamilya, dahil may pag-asang makapagsimula ulit, ang bahay, pwedeng masira, pero ang pangarap, hindi kailanman nawawala.